Gwapo na imong kamera, ma'am. Ibutang gid na para di ka magkurog-kurog, no? Good morning to si Wawing, Marlon, and Ma'am uh, LB, na si LB, Ma'am Pabroa Pilen, no, Ma'am Mildred, no? Good morning sa lahat. Minda Javier, no? And of course, Feli, pa-cute yan si Feli. And sa lahat ng mga hindi nakabukas ng ano nila, good morning sa lahat. Thank you, no? Nandito kami, nag-stop over lang kami dito sa nag-stop over kami sa uh, Valencia City because we are going to our flight mamayang hapon, no? Mamayang hapon po sa Bacolod for Bacolod, and tomorrow we'll have our PK tour in Bacolod, no? So, congratulations sa lahat. Hindi ko alam na ako pala yung speaker ngayon. Yung secretary ko, hindi ko alam na hindi niya alam. No? So, thank you. Buti na lang, ano tayo, ready tayo. And of course, kailangan natin maaga tayong nag-umpisa. 10 o'clock talaga kasi very important ang ano talaga natin, pag-usapan natin ngayon. So, are you ready? No? Say ready if you are ready, no? Type ready if you are ready. So, thank you sa lahat. At sana may matutunan kayo ngayon, and I will give my 100%, no? Na para maraming matutunan, lalo na sa lahat ng mga distributor na nag-aspire na magiging successful sa business na to. Alam nyo, for how many years and for how many times na umiikot ako sa buong Pilipinas, kasama ko si Paul Kramer, no, isa lang talaga ang nakikita ko. Ang dami talagang tao na gusto nila mabago ang buhay. Kaso lang, no, merong kaso, but merong challenge sa kanila. At yan ang solusyonan natin ngayon kasi maraming nag-aspire, maraming gusto maging successful, pero merong hindrance, merong resistance, no? Merong challenge na hindi nila makukorek sa life nila. That's why until today, ganyan pa rin yung ano nila, yung organization nila, hindi lumalaki kasi merong resistance, merong hindrance, merong challenges. So sana makorek ko yan ngayon at sana ma-realize natin ito lahat na magiging successful tayo sa ginagawa natin. We are almost 100. No? We are almost 100. Ang ganda din ng topic kanina ni Ma'am NN, no? IMD NN from Kiros from Cebu. No? Ang ganda ng topic niya. And I'm so proud na sana makarinig din sila nito kasi makatulong din ito sa kanila. Yun ang pinaka-importante. Sana ma-record ito, no? Pwede bang ma-record natin ito para magiging makatulong din ito sa mga tao, mga distributor na gustong umunlad sa buhay. Sino yung gustong yumaman, no? Type me. Type kayo diyan, no? Type kayo diyan ng me pag ano kayo. So, may topic this morning, no? Ang ganda ng topic talaga, piniprepare ito, no, na hindi ito talagang sayang, no? At gusto ko itong itapik talaga kasi para maintindihan ng mga distributor na magiging diligent sila dito or susundin nila ito kasi gusto ko talaga na maraming distributor or lahat ng distributor magiging global marketing director. Di ba? So, ang topic ko dyan, habit or the advantage of habit, no? Ang habit talaga, mayroong advantage yan. Pag meron kang yung habit mo na tamad, may advantage yan. Lahat na habit, merong advantage. Pero merong Recording in pinakamaganda progress. doon, may pinakamaganda doon is yung habit na positive na habit na matagamit natin sa business na to. I'm talking about network marketing because our business is in network marketing. No, maraming nasa struggle diyan. Maraming mga hindi pa nakabuo ng organization. Maraming yung kita nila ups and down yung income nila, no? Kasi merong challenge sa kanila, merong resistance sa kanila. But remember, habit is the solution of all these things because meron kasabihan, no? Yung mga millionaires, yung mga billionaires, they have their own habit na hindi ito mababali talaga. Talagang tuloy-tuloy nilang ginagawa.
That's why they became billionaire. Okay, next slides. No, tingnan natin ang ano natin kasi kailangan natin matapos din na maaga kasi magbabiyahe pa kami, malayo-layo pa dito, no? So sabi diyan, excellence is not an act but a habit, no? Sometimes parang naaano natin yung excellence. Parang gusto mo magiging ma-master mo yung isang bagay na yon, pero hindi mo binibigay yung best mo, no? Hindi mo binibigay yung best mo, hindi mo ma-master. And hindi mo maka-come up yung excellence. But, but, ang sikreto pala ng excellence is only a habit. Ano yon? What you do repeatedly defines your result in life and in business. Di ba? Doing repeatedly, no? Again and again and again, no? Magiging habit mo na yon. That's why you come up with excellence, no? Hindi lang pala giving your best, but doing your best, no? Day in and day out, repeatedly, magdi-define yan ng result, no? At gaganda yung buhay mo in doing the business. Yes or yes? Di ba? Tama? No? So, kahit gaano hanapin natin yung excellence, the important thing para makuha mo yan is only a habit. No? Is only a habit. Next slide. So, ayun, naiintindihan na natin. I-open up ko yung mind nyo. So, now the question is, you are struggling now in your business. Yung income mo kulang. Sure ako kulang ang kita mo. Sure ako na meron challenge na ma-experience mo dyan. Remember these things or this question. What's one habit you think, no? Sana mag-isip naman tayo. You need to succeed in network marketing or in your business now. Ano ba yung habit mo? Sana masulat mo yon, no? Sana masulat mo yon. Ano ba talaga yung habit mo na naiisip mo naman na kailangan mo yon to be successful in your business, pero hindi mo siya magawa, 'di ba? Kahit isang habit lang 'yan na kulang doon sa pagbi-build mo ng business. Like for example, no, wake up early, doing STP 3 to 5 people a day. Baka kulang ka niyan. Or talking to people, baka kulang ka niyan. Or habit na ano ka, parang hindi mo pina-prioritize, no? So, titingnan natin 'yan kasi yan ang pinaka-importante. Marami kasing mga problems. So, makikita natin na daming problems ng mga distributor na hindi nila napapansin, no? Nai-excite lang sila pero meron palang kulang na habit na kailangan. So, ask yourself or isulat mo 'yan, no? Ano ba yung isang habit na kailangan mo dito na uunlad yung business mo? Yes? Okay. So sana may masulat kayo at sana ma-define nyo yung iniisip nyo. Okay, next. Next slides. No? Tingnan natin ito para maano natin. Now, there are common problems, no, in doing network marketing business. No? That's why na-preempt or hindi natuloy-tuloy or nadidistract ka because of this problem. Number one, procrastination. Alam mo na sana yung ginagawa mo, but you always procrastinate. Di ba pinoprocrastinate mo? Hindi mo ginawa agad. Di ba tinuro natin yung act now. Di ba act now? Pag naisip ka, kahit hindi ka sure doon sa decision mo, act now. Para malalaman mo, kung mali yun, at least makaisip ka ng next na solusyon. Kasi pag matagal mo pa yun inisip, no, o matagal mo pa yun ginawa, matagal pa yung action, tapos mali pala din yung decision mo, matagal pa yung agony ng challenge mo. So, procrastination, sabi nga doon sa ano natin, feeds your fear. Umunti-unting natatakot ka sa ginagawa mo because of procrastination. Common, very common. Common ba yan? Yes, of course, very common.
Number two, na ano natin, na bakit na preempt yung habit natin is lack of discipline. Diba? Hindi ka gumising ng maaga. Hindi ka nag-to-do list. Hindi mo naiisip na kailangan pala ito. Diba? Discipline is very important. Like yung iba, nag-exercise, pero hindi naman tuloy-tuloy yung exercise. Yung iba nag-exercise, pero kumakain naman ng kung ano-anong kinakain. That's why, no? Ganun pa rin, hindi pa rin na-change because walang disiplina. Diba? Walang disiplina. Sa ginagawa natin, discipline is very important. No? Like matulog ka ng maaga, magawa ka ng to-do list mo, kinabukasan, ready ka na to go out para gagawin yung sinusulat mo. Pero sometimes, hindi natin nagagawa yon because lack of discipline. Diba? Lack of discipline. And of course, number three, na problem, common problem ito, at sana makarelate kayo dito, external distraction. No? Anong ibig sabihin ng external distraction? No? External distraction, like doon sa family mo, family members. Di ba? Nagagalit na sila sa iyo or hindi sila naniniwala. Di ba? Hindi sila naniniwala. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa na-promote. Hanggang ngayon, wala kang car. Hanggang ngayon, hindi ka kumikita. Hindi na bago yung buhay mo. Yung mukha mo pumapangit. Di ba? Nai-stress ka. No? The distraction is, ano yan, parang hindi mo lang napapansin na parang hindi ka na nila, parang ano ka, parang different ka na sa kanila, kakaiba ka sa kanila, di ba? External distraction yan. Like for example, bakit hindi ka na tuloy-tuloy na ginagawa yung business? Kasi katulad kanina, merong nag-testimony, sino ba yon? Si Maris. Sabi ni Maris, hindi naka-attend yung mga distributor kasi meron silang church service. 'Di ba? Meron silang ano doon sa church kailangan. That is external distraction. Sometimes our yung ano natin sa family or sa society, no? May mga distraction na ganyan. Bakit? Kasi hindi natin na prioritize, hindi natin na discipline yung self natin. And what happened, negative yung mga tao, no? External distraction, yung mga anak, yung maglalaba ka pa, di ba? Nagluluto ka pa, no? Doon sa family mo. Ano pa yung mga external distraction? Yung hindi ka nagsushow up, no? At nakikita ka ng mga distributor, hindi rin sila nagsushow up, nakita kanila na wala ring nangyayari sa iyo. Nagiging hindrance ka doon sa success because o doon sa nakikita nila, di ba? And most of the time, yung church distraction natin. Okay, yan yung ano natin. Yan yung social media, of course, no? Yun yung ano natin. Yun yung nakikita natin, yung social media. Ibig sabihin, nagsusocial media ka, nagsuscroll-scroll ka, or nagpo-posting ka, hindi naman tama yung pagpo-post mo, di ba? Hindi naman consistent, at naghihintay ka na marami kang likes or marami kang viewers, no? And finally, nadidistract ka doon. Alam mo ba yung scroll lang, yung nagso-scroll ka lang, no? Anong nangyayari doon sa hindi mo alam na hahaba at hahaba yung ano mo, hahaba at hahaba yung tawag nito, yung time mo doon, no? Ang time mo doon kasi hindi mo na nagampanan yung ano mo, yung parang naiisip mo na lang yun. So, social media is one of ano, parang distraction sa ano natin sa pag-build ng business, no? Family responsibilities, mga family responsibilities and other commitments, no? So, ang question ko dito, what's holding you back, no, from being consistent in your effort, no? Yung ginagawa mo, ano ba? I-identify mo yan ngayon. Baka procrastinator ka, 'di ba? Baka lack of discipline ka, or baka meron kang external distraction doon sa ginagawa mo. That's why hindi ka umaangat dito. But remember, if there is a habit
na sinusunod mo at strong ka doon at discipline ka doon, lahat na common problems na makikita mo, magiging, ano yan, makukorek yan. No? So, sabi nga dito, maraming mga tao or maraming distributor na gusto nila ito pero hindi nila kayang gawin because of procrastination, because of lack of discipline, and because of external distraction. No? External distraction. Next. Next slide. Na ano natin. Para sana marami kayong matutunan. No? So, ano bang nag-hold sa inyo? What hinders you in building your business? No? Ano ba talaga ang nag-hold diyan? Bakit ba hindi natin kayang gawin 'yan, no? Ano bang barriers diyan? So, number one, internal barriers. So kung tingnan natin yung internal barriers, alam mo pag hindi kasi nagiging habit yung ginagawa natin. Sometimes the internal barriers ang ano sa atin parang pangibabaw. Ano 'yon? Isa doon, fear, no? Fear of failures, parang ganon, di ba? Fear of rejection, parang meron ka ng fear. Yan yung mga internal. Parang parang yung self mo hindi na naniniwala sa ginagawa mo. Why? Because you always procrastinate. Di ba? Kasi lack of discipline ka. At na nadidistract ka pa doon sa mga external, di ba, na distraction like family, yung sinabi ko kanina, no? Yung ginagawa mo church, yun ang ano mo, ang challenge diyan, no? At meron naman mag-iisip naman yung iba, doubts, di ba? Mag-start na yung doubts, di ba? Mag-start na yung doubts. Kasi, ang challenge kasi dyan, walang nangyayari sa iyo. Hindi mo makikita yung reality, no? Doon sa, sa result na nakikita mo. So, yun ang ano pa, ano pa ang mga habit na maghinder sa atin, no? Sabi kanina, external barriers. Ngayon, internal barriers, ngayon external barriers. Tama ba yung ano ko kanina? Tama. Okay. So ano yung external barriers? Lack of a supportive environment. Alam nyo, importante kasi yung merong positive na magpupush sa'yo. No? Eto, makinig kayo. Kasi importante ito. Alam mo yung mga loner na mga tao? Ano yan? Tatalon yan sa building at magpakamatay na lang. Bakit? Kasi walang nagpupush sa kanila. Ang nagpupush sa kanila yung isip lang nila. So, ano yung mga external barriers na kailangan natin na para ano? Like for example, supportive team. Saan yun? Saan yun makukuha? Doon yun sa mga uplines mo. Kailangan meron kang uplines na dikit ka doon, dumidikit ka, kasi yun ang magpupush sa'yo. Huwag kayong magalit na sasabihin na mapopromote ka, kailangan kunin mo yan. Huwag kang magalit. Kasi sila yung nagpupush sa inyo. Di ba? Nagpupush sa inyo na para magawa nyo yung business, no? Kasi importante yan sa external barriers, no? The supportive environment. Sometimes, sir, hindi na sumusuport yung family ko. Of course. Kasi nakikita ka nila, wala kang kita. Di ba? Yung mga anak ko, sir, hindi na nasusupport. Kahit man lang mag-cheer man lang sila sa akin. Huwag kang mag-expect na ganon. The only person, no, or individual, or people na susupport sa'yo is those leaders in your organization. Sila yung magsusupport. Like for example, upline. Sila yung magsasabi na, go, kaya mo pa ito. Yung mga downline, upline, magra-run ka na kasi kami nang bahala dito. That is yung mga supportive environments. Absence of a structured plan. Ikaw din, hindi ka rin, hindi ka gumagawa kasi ng to-do list. That's why, yung absence ng structural plan mo, or yung gusto mo, or yung vision mo, or yung gusto mong mangyayari, pag wala yon, para ka ring, para ka ring tao na parang, para kang bulag
no? Para kang bulag na hindi mo alam kung saan ka pupunta. 'Di ba? Kasi absence nga 'yan, no? So, ano pa ang next na ano natin? Habit natin. Oh. So kung tingnan natin, balik na tayo doon. Meron pa akong hindi na ano, no? Ano doon? Ah, ang gagawin natin doon is paano natin masustain 'yon? Okay, next slide. Sorry, dalawa na pala ito. Next slide. So, why habit matters in your business? Bakit kailangan talaga yung habit? Alam nyo na ito. Bakit kailangan yung habit? Kasi alam mo, the secret of the millionaires or the billionaires is only a habit. Bakit magmamatter yan sa business natin? Di ba? Bakit magmamatter? No? Next slide. Sagot. Sabi dyan, no? Habits automate success. Habit, remember ha? Habits automate. Alam niyo yung automate? Di ba parang automatic na siya doon sa success mo kahit konti lang yon, no? Pero automatic na siya once established. Di ba? And remember, habits reduce mental effort. Okay? Di ba? Ngayon, nag-iisip tayo kung ano-anong gagawin natin. Ano-ano yung diskarte na ginagawa natin. Running ang distributor, sir. Ano mo ako, sir? Anong diskarte mo dito? Bakit ka nag-GMD ganito? No, it's only a habit. No? Hindi na kailangan kung ano-ano pa yung isipin mo. But when there is a habit, no, marireduce yung mental effort mo. Di ba? The mental effort pag na-establish yan. And next is habits. Next creates momentum. Yes or yes? Of course, it creates momentum. Kung ano yung ginagawa mo daily, no? Yan yung magdi-define ng future mo. Ulitin ko. Sana maintindihan niyo ito. Makinig kayo lahat. Makinig kayo lahat. Di ba? Kung ano yung ginagawa mo daily, yan yung magdi-define ng future mo. Future mo. Di ba? Yan yung magdi-define. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. It's a habit. And remember, we are doing 90 days program. Na, na ang goal natin dyan, ako talagang, ewan ko, basta ako talaga, pinupush ko yung 90 days program, no, to create a habit so that there is a good result. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pero yung iba, nagna 90 days program, anong ginagawa ng 90 days program? Parang wala lang. Parang hindi naman nila naisip yun. Di ba? Hindi nila alam, hindi sila consistent doon. Hindi na-create yung habit because hindi tuloy-tuloy yung paggawa. Merong ang ibang nakita ko na doon na lang sila magtrabaho pag meron silang meron nang na-promote, parang ready na ako ma-promote. Doon pa lang sila nagtrabaho. Di ba? Doon pa sila nagtrabaho. Hindi tuloy-tuloy. Sana maintindihan nyo ito, no? So 90 days program is very important, no, in our business, no? Ano pa ang ano natin? Ano pa ang magmamatter, no? Ano pa? It builds, no? Habit, magmamatter 'yan. It builds credibility and trust with your network. Di ba? Pag pag wala kang ginagawa na tuloy-tuloy, wala kang habit na tao. Walang habit na tao, tama ba 'yun? Oo. Wala kang ginagawa, ano ka lang, banjing-banjing ka lang. Wala kang credibility. Hindi magtatrust yung tao sa'yo. Di ba? That's why habit matters in your business. Kung makikita ka ng the organization mo na meron kang ginagawa at nagiging habit mo na yun, nasa function ka palagi, no, napupromote ka, nag-LLP ka palagi, di ba? Nag-LLP ka, people, no, magta-trust sa iyo. It builds credibility and trust with your network. When people see your consistency, yun, sana maintindihan nyo yan. The consistency is very important, di ba? Successful people are simply those, di ba, with successful habit.
yung mga successful na mga tao, yun yung mga ginagawa nila yung simple lang na consistent habit. Ano ba yung kailangan natin? Talking to people. STP 3 to 5 people. No? Pag nagiging habit yan, merong result. And sabi ko nga, wisdom start when you are doing consistently. Diba? Magsa-start yung wisdom. Meron ba kayong natutunan? Diba? Sana magta-type kayo dyan. Ano yung lesson nyo? Kasi wala naman akong kung magtatawag pa ako, para makikita nyo, baka magtatago kayo dyan. No? Magtatago kayo. Ano bang mga lesson diyan na ano, no? Si Ma'am Philaine, Ma'am Philaine, meron ka bang lesson? Pwede ba si Ma'am Philaine ano natin? Ma'am Philaine, ano yung lesson na nakukuha mo ngayon sa bago ako magpatuloy? Okay? Yes, good morning, Andy. Yeah, the habit of really doing everything consistently from the moment you wake up in the morning until the end of the day, when you retire in the evening. So, you really have to plot out things, no, na naka-time frame siya, kung how long ang gagawin mo, meditation, yung reading of the Bible, yung prayer mo, exercise, and then the moment you go out and talk to people, yung mga ganun po. So, dapat naka-plot out siya. So, nighttime pa lang, nakasulat na siya para pag morning, alam mo na kung ano na yung gagawin mo the moment you leave the house. So, ready na yung mindset mo, ready na yung heart mo, ready to face people and talk to people and be adding value to people as you communicate to them po. Okay. Thank you, Ma'am. Palakpakan po natin si Ma'am Philaine. Thank you so much, no? Si Ma'am LV, no? Ma'am Wendell, baka pwede si Ma'am LV. Ano yung learning ni Ma'am LV dito sa sinasabi ko? Kailangan may learning kayo kasi ganda ng topic ko eh. Diba? Yes, good morning. Good morning, JMD. Ang na-learn ko, yung habit talaga hindi natin dapat i-set aside, no? Gawin natin consistently yung to-do list, every morning, yung morning routine natin at saka yung to-do list para in the morning, the following day, ready na po tayo kung ano yung dapat nating puntahan, sino yung dapat nating kausapin, yung consistent na kakausap ng maraming tao po. Yun po yung nalearn Okay. ko dito. Thank you. Thank you so much. No, sana meron na kayong yung sa tanong ko kanina, one habit na need doon sa business nyo na kulang at kailangan nyo yung idagdag doon sa business nyo. Sana ma-identify natin yun. Thank you, Ma'am LV. Palakpakan natin si Ma'am LV. No, thank you so much. No. So, tuloy tayo kasi yun na ang natin, no? Talagang habit is very important. Sana maano kayo doon. Cesar, thank you Cesar Gata, no? Nandiyan nakinig sila, no? Remember, repetition is reputation, no? Ako paulit-ulit ko itong sinasabi. Repetition is reputation. Ibig sabihin noon, yung bagay na ginagawa mo, day in and day out, ikaw yun eh. Ikaw yun. No? Reputation mo yun. Like, for example, sinasabi mo na mapupromote ka, no? At hanggang ngayon, hindi ka pa napupromote, baka may kulang na habit doon. No? Mawawala yung reputation mo. Inuulit-ulit mo yun, pero hindi naman nangyayari. So what if habit, a working habit yung gagawin natin? No, to identify you or ikaw makilala ka doon sa sa goal mo, no? Sa goal mo. So, kailangan maintindihan natin 'yan. Repetition is reputation, no? Ma'am Jean Sanchez, no? Thank you so much. Nandiyan si Ma'am Jean, sana makinig sila dito, no? It's a form of habit na pinaka-importante sa atin kasi yun yung magpapatunay sa atin na totoo na ginagawa natin yung business. Kasi magdoon ka ma-identify sa result. When there is the result, a good result, because doon yan sa habit na ginagawa mo everyday. Di ba? Ang dali lang magturo. Yun nga, ang daming teacher dito.
Madali lang magturo. Madali lang magturo doon sa workshop, in DSO, madali lang. But remember, ano yung ginagawa mo? No? Sure ka ba dyan sa ginagawa mo na merong result? Or, nagiging habit mo ba yan? O baka na-excite ka lang? Because most of the time, people or distributor, no? Bakit sila nagtatrabaho? Because of excitement. Nai-excite lang sila. But remember, excitement will last only 74 or 76 hours. Di ba? Yun lang maglalast. But if you do it, no, in a habit mode, nagiging habit mo na yan, repeatedly, di ba? Repeatedly, day in and day out, then there is a result. Now, next slide. So, tingnan natin. Sana may natutunan tayo. So, what happens when you master habits? O, ito na. Ito, ha? So, mahirap ba mag-take ng, mag-create ng habit? Yes, hindi ko naman sinasabi na madali. But remember, when you do it consistently, there is excellence. Magiging excellent ka doon or mamamaster mo yun. No? So what happened? Rewarding kaya ito? Of course, there is a reward. Di ba? Merong reward talaga. Hindi lang ako makabuelo dito. Nasa ano kami, may mga makarinig sa amin. Pag nasa room lang ako, nako, banat-banatan ko talaga ito. So, ano to ito, naka-hold pa yung voice ko dito. 1/4 pa lang ito. Pero pag hindi ito, ano, nako, talagang sakto sa baga nyo talaga itong topic na to. So, what happened, no, when you master habits? Anong mangyayari? Next slides, no? Anong mangyayari sa atin? Unsa man, no? So, what happens when you master the habit, no? Number one, there is transformation. Wow, there is transformation. Okay. There is transformation talaga, no? Ano yung transformation? Ikaw na change ka. Nakikita yung future mo dito. Nakikita mo kung ano yung mangyayari sa iyo dito. Nakikita mo kung sino ka na, 'di ba? Nati-change ka if you master your habit, no? Hindi ka na katulad noon. Parang meron kang downline na merong nagtatanong siya ng tanong mo noon. Yan ang napansin ni LB noon na parang sabi ni LB sa akin, alam mo GMD, sabi niya sa akin, yung tanong ng downline ko, yun yung tanong ko noon, parang natawa ako, sabi ko, parang ako yun. Sabi niya, parang ano, there is transformation in your thinking, in your decision making, di ba? In your work habit, in your talk, there is transformation. And of course, when there is transformation, it increases productivity. Di ba? Ano yan, magiging productive ka. And you accomplish more, no? Parang noon talagang talagang busy ka. Pero if you master it, less time na yung effort mo because you master it. There is transformation. Di ba? Compounded. Meron na compounded. There is transformation. Daily habit, no? Aligned with long-term goals. Hindi ka natatakot kung meron kang goal, kahit long-term pa yan na goal, hindi ka natatakot na parang hindi mo pa yun nakuha because you are aligned because sa habit na ginagawa mo. Namamaster mo na yon. Di ba? Namamaster mo na yon. So, Ma'am Jean, no? Sabi ni Ma'am Jean sa akin, sometimes, di ba, mga tao hindi nag minsan parang magtatrabaho tapos hindi, tatrabaho tapos hindi. Pabayaan mo yung sila. Di ba? Pabayaan mo yung sila. Kahit sino sa inyo, huwag kang matakot na mawala sila. The most important thing, ikaw. How you transform yourself, no, to a habit na kailangan natin dito. Diba? So, kailangan stronger networks, no? The goal, stronger network, consistent communication, build trust, no? Yung consistent na communication, yung ginagawa mo. Sample, na-habit mo ng magpaturo, na-habit mo ng mag-counseling, na-habit mo na yung mga ginagawa mo na hindi mo ginagawa. Di ba? Na hindi mo ginagawa. That's why na ano yan,
So, the communication builds trust, no? So, yun yung mga ano, like for me, alam mo bakit ako mabilis akong nag GMD kasi meron akong habit. Of course, number one na habit ko talaga is maaga akong gumising at maaga ako merong kausap. Pero there is one habit na-realize ko in the long run na kung hindi dahil doon, hindi ko ma-fix lahat na naisip ko or lahat na gagawin ko because parang walang mag-justify or walang mag-pacify or walang parang mag-ayos, mag-shape up sa akin. And that is talking to my mentor every day. Parang na-habit ko na yun. Parang hindi ako pwede na hindi ko siya makausap every day. No? That's why I became a global marketing director and I mastered it. And I was transformed because of communication every day. No? Because of communication. So, habits transform someone, no, for business. Talagang ano yun eh, parang gusto mong umasenso, gusto mong lumaki yung business mo, do it up. Parang gagawa ka ng habit para ma-transform ka para lalaki yung business mo. Okay? So marami tayong natutunan. And of course, kailangan natin na may magi-encourage sa atin na gagawin yung habit na yun. Yes, meron nagsasabi na, Sir, hindi ka ba nababurn out? Yes, mababurn out ka. But there is somebody na magpupush sa'yo. Kahit na habit mo na yon, sometimes din, tao lang tayo, mababurn out din tayo. But when there is somebody na palagi mo yung kausap, palagi mo kasama yon, no, ma-i-inspire ka. Next slide. Meron pa ba tayong slides? Yan. So, what's needed to build productive habits? So, anong kailangan natin para magiging productive? Number one, clarity. Of course, kailangan natin yung clarity, no? Anong ibig sabihin ng clarity? Pag nag-goal ka, kailangan once na nagsulat ka ng goal mo, like for example, palagi natin itong car, gusto mo ng car. Ito yung down payment ng sasakyan. Ito yung monthly niya. Ano yung trabaho na kailangan mo? Ilang bote ng intra, no? O ilang STP or ilang points yung kailangan mo para makabayad ka doon sa car mo. So anong habit na gagawin mo doon? When there is clarity, then you will be productive. Talagang magiging productive ka. Kasi hindi ka na, clear yun sa'yo eh. Di ba? No. So, know what habit align with your business goals. Yung sinabi ko kanina, no? Clarity is very important. That's why, yung iba kukuha na sasakyan or yung iba kukuha kung ano-ano na nahahatak yun because hindi sila clear doon. Clear sila doon sa goal nila, pero yung habit na kailangan nila doon, hindi nila nakikita. I hope you understand me. Di ba? Kasi may kaakibat yun. If you have a goal, may kaakibat na work. Like for example, sasabihin mo, mag-NMD ako. Merong kaakibat na work yun. Kahapon, merong distributor na mag-NMD, no? Kasama ko sa Cagayan de Oro. I know na mag-NMD siya. Pero, depende yon sa trabaho na ipiperform niya. Depende yon, no? Sure ako doon na mag-NMD siya. Sure ako doon. Pero, merong kailangan siyang gagawin. So, if there is clarity, then meron ding clarity doon sa ginagawa. And that is win-win situation. Kasi hindi lang pwedeng, sana naintindihan nyo ko na, ewan ko kung nakaintindi kayo. Kasi hindi lang pwedeng clear yung nakikita mo lang yung mo, pero yung pagtrabaho mo kulang. Di ba? Sana nakaintindi kayo dyan. Ano pang next? Next is commitment. No? Commitment is very important. Hindi pwedeng like sa 90 days, no? 90 days, hindi ka naman makatuloy-tuloy or fluctuate yung activity mo. Paano ka magka-create ng habit? That's why hindi ka na po-promote. That's why ganyan pa rin yung organization mo, ganyan pa rin yung cheque mo because you are not committed. And remember,
that is only 90 days. 3 months lang yan, di ba? Commitment. Show up every day. Even when it's hard. Show up every day. STP. Di ba? Every day. Talking to people every day. Nagbibenta ka ng product every day. That is a commitment. No, that is a commitment. So, kailangan talaga yan para maging productive ka. Di ba? Para maging productive ka. Ano pa ang kailangan natin dyan? Accountability. Accountability, of course, be accountable. Hindi pwedeng sinulat mo lang yon. Kala mo productive ka na, no? Productive ka na. But you are not accountable. You earn this amount, dito lang yung check mo, paano mo yan i-accountable, magiging accountable ka dyan. Di ba? So, kailangan yung accountability. In your work, di ba? In your activities, be accountable. So, ibalik ko naman doon. Procrastination feeds your fear. Kasi number 1 yan na challenge. Di ba? Procrastination. Lack of discipline. And of course, pag hindi ka, maraming mga tao na magsasabi na bad, hindi yan maganda. No? Ano pa? The environment. Di ba? Para ano yan, tingnan mo yung environment mo. Di ba? Set up, no? Systems and spaces that encourage habit. So, like for example, noon si Ma'am Jen, GMD Jen, ano yon? Parang ang gulo-gulo. No? Ang gulo sa bahay nila kasi wala namang nangyayari sa kanila. From time to time, napupunta ako doon, parang nanghinaan siya ng loob. Parang madi-discourage ka talaga pag nandoon ka sa bahay nila. Or yung environment doon. 'Di ba? Kasi ikaw lang yung sinasabihan, wala namang nangyari sa iyo. Matagal ka na diyan, wala namang ano. 'Di ba may mga ganyan? I'm sure na meron din kayong challenge na ganyan, 'di ba? So anong sinasabi ko ni Ma'am Jen? Sabi ko, mag-rent ka ng bahay sa huwag ka diyan titira. Kasi parang polluted yung environment. Sorry pero yun yung ba na naintindihan nyo naman yung language ko. Naintindihan nyo yung language ko. So, yan. Sabi ni Twinkle, itigil mo na yung bisyo mo. So, parang, so pinapaalis ko siya doon para hindi siya makarinig ng negativity sa morning pa lang. Hindi siya makarinig na babungangaan siya sa morning pa lang. Or pag-uwi niya, nadidiscourage na nga siya sa result. Lalo pang nadidiscourage pag-uwi niya. So, lumipat siya at doon lumaki yung business. So, kayo, kung ano yung hindrance dyan, no? So, para maging productive ka, look at your environment. Alam mo yung mga nagre-renta, ito sasabihin ko sa inyo, yung mga nagre-renta sa mga pangit na lugar, ako encourage ko talaga kayo na maglabas kayo dyan. Or nandyan, nakatira kayo sa totoo ito. Naalala ko lang ito. Yung mga nagre-renta sa mga squatters, na pag nakita yung mga tao, parang umuupo lang, nachichismis, pag-uwi mo sa bahay, ang pangit ng bahay mo, parang kawawa ka naman, parang hindi ka ma-inspire mag-uwi, ayaw mo nang umuwi. 'Di ba? Kung ako sa inyo, no, get out of that place. Labas kayo dyan because environment, yan yung isa sa pinaka-struggle, pinaka-problem na makikita mo yung tawag noon, yung ka doon parang meron akong term na gustong ma-influence ka sa environment. So, lalabas ka dyan, transfer ka ng bahay, mag-rent ka ng maganda na gusto mong umuwi doon sa bahay na yon kasi maganda at maganda yung environment. Because once na maganda yung environment, makaisip ka ng maayos. Di ba sabi nga, kung sino yung kasama mo, yun yung ikaw. Tingnan mo, mga mahirap ang kasama mo, yun yung ikaw. Tama yun, di ba? Sana maintindihan nyo ako. No? Very toxic yung environment nyo. Get out of that. Siguro magaling ka, okay ka naman, pero dahil sa environment mo, hindi ka mag-grow. Hindi ka hindi ka mag-grow kasi 'di ba? Paglabas mo pa lang sa bahay mo, mga mukha ng mga kapitbahay mo,
Parang wala namang plano sa buhay, 'di ba? Pero pag nag-rent ka ng magandang bahay, what is 10,000 na rent mo? Pero gaganda naman yung buhay mo, 'di ba? 15,000 na rent mo. Pero gaganda naman yung buhay mo. Kasi yung environment na ano ka doon, no? So sana maintindihan clarity, commitment, accountability, and the environment that what makes you productive doon sa habit mo. Magiging productive ka. Sure ako dyan. Sure ako dyan. No? Sana maano nyo yan. So, step to start a habit. So, steps. Number 1. Na step natin. 11 na dapat natapos natin ng 11. Next. Sige. Ito yung mga steps to start the habit. Ano yung mga steps mo to start a habit, no? Start it in small, di ba? Focus on one habit at a time. Hindi naman kailangan lahat. One habit at a time, yung ang pinasulat ko yan sa inyo, di ba? One habit at a time, di ba? Anchor it, attach the new habit to an existing routine. Meron kang existing routine na ngayon na ginagawa, i-attach mo lang yung habit mo na gusto mong gawin. Kasi wala at wala talagang mangyayari sa inyo pag hindi mo ito gagawin. Di ba? Track progress, use a habit tracker on journal, no? Yung sinasabi ko na to-do list, yun yung tracker nyo, pwede yun. And celebrate wins. Alam nyo, bakit pangit yung wins nyo? Kasi walang habit. Kung ano-ano lang maisip sa wins, di ba? Celebrate wins, reward yourself for consistency. Like for example, meron kaming apply noon, i-reward niya yung self, mahilig siya sa kape. So, magsa-Starbucks siya if natapos niya lahat na ginagawa niya for that day. Parang, yun ang pinaka-reward niya. No? Ikaw, anong reward mo for that day? No? For that day. No? O being consistency. No? So, yan ang pinaka-ano. In network marketing kasi, no? Habit, network marketing is very important. Very important. Like prospecting. 'Di ba? Like prospecting. Importante 'yan. 'Di ba? Consistent ka doon sa kung nag-social media ka, posting, pwede naman 'yon. Weekly follow-ups. Yan, that's a habit. 'Di ba? Personal development. Ano yung personal development? Nakikinig ka ng mga positive. Wag lang yung kung ano-ano yung mga positive na audio na nire-recommend. No? Wag yung iba, baka madala kayo doon, no? Nagbabasa ka ng libro, yun ang kailangan natin doon, no? So ngayon, my question is, yan yung mga steps, no, na habit to start. Even a small, doon sa routine mo na ginagawa mo na, ikakabit mo lang yon para makikita mo and start to-do list, no, na magawa mo and start journaling, no, sa sarili mo para makonsistent mo because yan ang kailangan sa network marketing. Now, tanungin ko kayo ulit. Tanungin ko kayo. Ready ba kayo na mag-create ng habit to become a millionaire? Ready ba kayo na gagawin yung best nyo to create a habit, a small habit, no? A small habit for you to become successful in this business? Sana ang sagot nyo yes. Sana ang sagot nyo yes. Folks, the secret in this business is only a habit. That's a secret. Walang ibang secret. When you do it again, again, and again, again, and again, then there is results. Sabi ko kanina, repetition is reputation. Di ba? Yun ang pinaka-importante. Now, siguro, challenge yourself. Challenge yung self nyo. Starting tomorrow. It's a challenge yourself. Ano yung habit na gusto nyo mangyayari? Diba? Ano yung habit na gusto mong i-inject doon sa ginagawa mo? Doon sa routine mo na ginagawa mo ngayon? Sana positive na habit na gagawin nyo para magiging totoo kayo sa sinasabi nyo. Yayaman tayo dito, mabago yung buhay natin dito because we have our habit to become
successful in this business. Now, are you ready? No? To take care of yourself and create a habit for you to become successful? I'm sure ang sagot nyo, yes. Sure ako doon. No, sure ako doon. Yes ang sagot nyo. But the problem is, how will you act sa mga bagay na to? How will you act those habits na ipiperform nyo para maging successful kayo? Kasi sabihin ko sa inyo, you will never become successful in this business if there is no habit. Pag hindi mo ito nahahabit. But if habitual work mo na ito, there is a result. There is a result. No? So, wala na siguro akong sana marami kayong natutunan. Meron pa ba akong slides? No? Sana marami kayong natutunan. Congratulations sa lahat. I hope na ang ginagawa natin magiging productive tayo because we understand that habit are very important in doing our business, and I'm sure makukuha natin yung gusto natin sa buhay, maaabot yung gusto natin sa buhay because we created a habit, even a small habit, but it can give you a successful life, especially in this business, kasi merong namamaster nyo yung habit na yon. So congratulations sa lahat. No? See you at the top at sana maging GMD tayo. Hindi lang sana, dapat maging GMD tayo kasi yan ang pinapromise natin sa family natin. Congratulations, thank you, and to God be all the glory.